Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng patay dahil sa bagyong Egay habang pumapasok ang datos mula sa iba't ibang lugar. Sa ngayon, hindi nabababa sa 5 ang death toll na bineberipika ng NDRRMC. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Mari Zumali at Lay Alves. Pahirapan ng pagsagip sa 2 pamilya sa Puerto Princesa, Palawan na natrap habang tumatawid sa ilog. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center. Wasak at nagkalat naman ang mga gamit sa loob ng isang bahay na ito sa Tagum, Davao del Norte, na isa lang sa halos 200 sinira ng malakas na hangin nitong Martes ng hapon. Igo dire. Kalit lang siya, butong lublak ng anak dayon diri paingon. Ganyan din ang naranasan sa Arakan, Cotabato. Binaha naman ang aabot sa 5,000 pamilya sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Habang sa Dato Montawal, bumigay ang bubong ng gym ng paaralan. Nabuwal din ang mga puno sa Kidapawan City. Habang sa Surigao del Sur, natagpo ang patay ang isang mangingisda na pumalaot umano sa gitna ng masungit na panahon. Ang NDRRMC, bineberipika ang ulat na may 5 nang namatay bunsod ng bagyo. Hindi pa kasama dyan ang 30 pinangangambahang namatay sa pagtaob ng bangka sa Binangonan, Rizal. Sa ngayon, halos 20,000 katao ang nasa mga evacuation centers sa iba't ibang lalawigan. We continue to get in touch with our affected local government from the affected areas. Pero patuloy na nakaantabay ang NDRRMC sa panibagong bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Next week naman, posibleng or ngayon darating na weekend at least, dahil nakikita natin ay Sunday hanggang Monday, nandito sa loob ng PAR, pwedeng may additional habagat episode pa or mare-retain yung habagat episode currently. Napilay din ng bagyo ang transportasyon. Ang Lawag International Airport halimbawa, nasira ang kisame kahapon at naapektuhan ang operasyon. Nabigyan ng po ng pansin ito except for sa Lawag Airport na hanggang ngayon ay inaayos natin. All other airports dyan sa Northern Luzon, back to normal. Marami ring kalsada at tulay ang hindi madaanan dahil sa baha, kaya pahirapan daw ang pagdadala ng relief sa mga nasalanta. Puspusan naman ang operasyon ng DSWD para mahatiran ng tulong ang lahat ng sinalanta. Pinakanakatuon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ang relief operations ng ahensya. Sa ngayon po ay nasa 1.2 billion pesos po yung halaga ng naka-preposition po natin ng mga family food packs. Bukod po dyan, may 175 million tayo na quick response fund na maaari natin gamitin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mari Zumali. Lay Alves, nakatutok 24 oras.